ang sakdaan, minunod usab ang pag-itib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kininyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup. Mga kapuso, sa mga lugar nga mabot na itong Sibya o sabi sa nasamang partes Pilipinas, welcome diri sa lang edisyon ng atong tulumanon ninyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Huwebes, Oktubre 9, 2025. Mga kapuso, kita may mag-ubanas pagtukian ng mga dagkong isyo sa lokal, national ug international. Super Radio, Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio, Super Radio, Super Radio. para sa mga nagunang balita sa lokal, Super Radio. moabot sa 12 ka magasakop sa pamilya ang misuway og kutlo sa ilang kinabuhi human giingong na trauma sa nahitabong magnitude 6.9 nga linog diha sa usa ka simbahan sa Lipata, Barangay Gibitngil Islet sa lungsod sa Medellin. Usa ka grupo nga lain-lain nga mga rehiyon nga simbahan diin sukad na Oktubre 1 wala sila ikaon-kaon tungod na trauma human sa linog niadtong Setyembre 30. Matod pa ni Barangay Captain Monina Munato sa Barangay Gibitngil ang eksklusibong hinabi sa GMA Super Radio Diway Bulas nga mi-report sa kapulisan human na obserbahan nila nga lahi na ang ilahang mga linihukan og sige na og hinuktok human sa maong linog. Linog manggod kay nagdiha nag-start ang ilahang tuan nga mahadlok na sila ba, mahadlok na gyud sila sa tigig-uyog-uyog sa yuta. Unsa ganing barangay, ma'am? Barangay Hibitngil. Barangay din ning Gibitngil di ay. So kanin Island man, island. Oh, island. Unya nasud sila sa simbahan nila. Ilan yung simbahan? Oh, ilahang simbahan. Unsa nga silang simbahan, ma'am? Christ the King. Aha, okay. So Inyo na dong mga kapuso ang kapitana ang maong pamilya gilangkuban sa duha ka amahan, tulo ka inahan, unom ka mga lalaking anak o usa ka babae nga buntis o asawa sa usa sa mga anak nga mga hingkod na sab ang panaigon ingon man aduna sab sila yung mga minor de edad. Parehas rasab og apelyido ang tanang mga rescue nga pamilya. yan. Maulian man sa sila usahay sila kanang maurong sila ba, nya mahinumdum na sila. Mubalik na sa ila, nya mubalik na mubalik-balik mawala, mabalik mabalik. Dugang pa nga dunay usa nila nga naglaslas sa liog apan nadali ra kini og tabang sa mga rescuers. Karon ako gipa-doktor gahapon ang usta niya ang karon sir ko ay mga psychologist nya nagbuhat pa mi ato sa unsay kon sa doktor kay ila unta to ipadaan na lang sa ospital. Ako ang kuanta to madato sa ospital bisag anta to lang duha nga naguna. Pagrespondis kapulisan matud pa nga gibarricade nila ang Lipata nga access road gamit ang mga bangko sa ilang simbahan aron walay lain nga magkasulod sa buong lugar. Human giingong na mentally distressed kini. Dugang pa sa kapitan nga magsagit-sagit sab ang maong mga grupo or ang maong grupo og uban pang mga kalihukan. Kabahin sa kabahin sa Ginoo nga kanang kuan ba mga pagdagmal kuno sa nayang singgit nga kanang mawala na tas kalibutan.
Matod sab sa presidente sa maong simbahan nga ang maong grupo wala na mikaon sukad niadtong Oktubre 1 o gipanglabay sa dagat ang mga ayuda or relief goods nga gipanghatag kanila. Diin plano unta nilang magkutlo sa ilahang mga kinabuhi sulod sa ilang simbahan. Sa pagkakaroon, padayon silang gi-monitor sa mga psychologist, mga kapulisan, ang ato mga barangay officials, ug uban pa o gipaubos sila sa counseling ug uban pang mga psychiatric test ug interventions. Apan ipapauli lang sila human sa ilahang panghangyo nga muuli lang sa ilahang panimay. O sir, ang doktor guys, karon dito sa karon sir. Ito karon. Sa may aksyon sa mayor ani ma'am. Di ato karon sir kay sakot pa mi kay mas muna mo ani kay Ipapauli siya sa ilahang panimay human matud pa langas o bayolente kini sa ospital sa Dakbayan sa Bogo ug mihangyo nga muuli lang sila sa maong isla. Nasayran nga maong isla sa maong lungsod na ay kapin sa 2,000 ka mga tao nga namuyo. Super Chunky Bote sa Tubules. Bikas bahin mga kapuso, usa ka 42 anyos nga construction worker ang nasikop human giingong nangulata kay nagselos sa iyang kapuyo. Kaya sa may barangay Tuburan, Dakbayan sa Danau. Ang suspect giilang nga si Roland, 42 anyos, residente sa maong lugar, samtang ang biktima nga iyang gikulata, iyang kapuyo, giilang nga si alias Ruby, 35 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan, matud pa nga alas 10:30 kagabi, ang biktima may report sa kapulisan human siya gidagmalan sa iyang kapuyo sulod sa ilang giabangang balay. Una ni ini, ang biktima padung na unta matulog apan kalit nga niabot ang iyang kapuyo nga giingong hubog. Diin nagsigi kini og yaw-yaw nga adunay kabit sa trabahoan ang biktima nga may resulta sa ilang panaglalis. Gihimakag sa biktima ang pasangil apan ang suspect mikuha og kutsilyo og plano untang dunggabo ng biktima apan nakuha kini sa biktima og nalabay. Wa makontento ang suspect, may kuha sab siya og botelya. Diin ibunala niya ang biktima apan nasagang kini. Maong gipuspos kini sa kaugalingong ulo sa suspect. Humani ini may kuha na usab og laing botelya ang suspect ug gipuspos sa ulo sa biktima. Grabing angol ang naangkon sa babaeng biktima human ego sa ulo sa buong botelya. Nalisab nga napakitabang ang biktima sa kapulisan. Diin aduna siya nakita or aduna siya nakakita sa maong insidente. Sa pagkakaroon, natanggong naspresuhan ang suspect nga gikatakdang pasakaan og tukmang kaso, samtang padayon nga nagpaalim sa tambalanan ang biktima. Super Chunky Bote sa Tubules. Tubules News Roundup. Okay mga kapuso, arita sa itong banda itong mga hisgutan at sa ito ang tulumanon sa WS News Roundup. Super Radio. Ini announcement ni mga kapuso sa mga konsumidor sa Visayan Electric Company. Daghan ni atong i-announce. No? Andama inyohang mga dunggan kay naate announcement karon para ni sa mga konsumidor sa Visayan Electric Company Conveco. Una sa Oktubre 12, kanus amni Domingo. October 12, Domingo mga kapuso, alas 8 buntag hangtod sa alas 4 sa hapon, na ay brand out diha sa may Calero Liloan. Akong Osbon sa Calero Liloan, brand out, alas 8 buntag hangtod sa alas 4 sa hapon, yadapitas may JP2 Street, Molave ug Capas Road. Rason ni ini, i-improve ang distribution system sa Barangay Calero by facilitating primary line maintenance. October 13, Zapatera, Cebu City. Oy mga taga Zapatera, Lunes, sunod semana, October 13, ay brand out, alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang Zapatera ni ha. Zapatera, Cebu City, sakop sa ito ba ni? Ay, sorry. Sakto lagi. Zapatera o Guadalupe. Duha na ini. Inig ka ko ani. October 13. Nalipat ko na. Lunes, sunod semana,
Zapatera o Guadalupe na mo'y brand out. Diris may Lumboy sa Guadalupe, Lumboy Street. Unya sa Zapatera, diris may Alcohol Street. Brand out, alas 9 sa buntag, alas 5 sa hapon, inig ka Lunes. Oktubre 14 mga kapuso, Martes, 9 a.m. alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Area ani is Talisay, oy mga taga-Talisay. San Isidro, Talisay, Dadapita, Dawis ug Uldog Road. Mag-brand out mo diha inig Martes alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Installation of distribution transformer mga kapuso. Mani ipanglista din ninyo kay maapil na ninyong lugar, kalitan mo di ang ganong napaong ng suga. Inig Martes gihapon, Guadalupe area sa may Donhill Garcia Street. Alas 9 sa buntag gihapon hangtod sa alas 5 sa hapon ang brand out. Martes, brand out sad gihapon diri dapita sa may San Isidro na sad sa Talisay pero diri dapita sa Pangpang Street sa Cebu South Road. Dapit na siguro ni sa SRP mga kapuso. Inyong brand out diha alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 lang sad sa inini ang udto. Laing brand out inig Martes, sunod semana ang Santa Cruz, Consolacion ug Liloan. Portion of Tilhaong and Santa Cruz, Consolacion and Liloan. Dadapita sa may Kaino, Tilhaong, Barangay Road. Yung brand out Martes, alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ubay ni nga mga brand out inig Martes. Martes gihapon, taga Consolacion, Nangka Purok 3. Poblasyon Consolacion, amoy brand out inig Martes, alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Ang pag-improve sa distribution system, serving barangay poblasyon, serving or facilitating secondary line maintenance. Laing brand out inig Martes, Talisay sa Pook, mga taga Pook, Talisay, Minao. Yadapita sa may Congressman Bacaltos Road, alas 9 sa buntag hangtod sa alauna sa hapon inyong brand out inig Martes. Okay? Unya, lain na pod, Tipolo Mandawi, yadapita sa may Lopez Haina. Ya, brand out mo Tipolo Mandawi, Lopez Haina Street, alas 9 sa buntag hangtod sa alauna sa hapon. Martes to. Karon, October 14 to 15, Tuesday to Wednesday mga kapuso, alas 10 sa gabi sa October 14 hangtod sa alas 6 sa buntag sa October 15. Ang maapektuhan, Alang-Alang, Mandawi City, Plaridel Street. Ako na ginang gihinay para masabtan. Run out mo ha. Oktubre 15 inig Miyerkules, Minganilla, Gindaruhan. Gindaruhan Barangay Road. Mga taga Minganilla, Gindaruhan, Paminaw, atensyon. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon ang inyong run out. Inig ka, Miyerkules. Miyerkules gihapon, diri sa Pitas may Paknaan, Mandawi City, S. Jaime Street. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kamo sa'y ma-brand outan. Inig ka, Miyerkules. Laing ma-brand outan sa Miyerkules mga higala. Isang Lahog, Cebu City. Alas 9 to alas 5 sa hapon. Yadapitas may V. Regner o Beverly Hills Lahog. Run out mo ha sa mga taga Lahog, Cebu City, Beverly Hills. Inig Miyerkules, alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Next na to nga affected area sa run out mo ang portion sa Mandawi City. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon gihapon. Miyerkules diadapita sa may MC Briones Street, Magikay, Mandawi City. Sunod ang Kasambagan, Cebu City, Paradise Village.
Brownout mo alas 8 buntag hangtod sa alas 2 sa hapon inig Miyerkules. Atensyon, Paradise Village, Miyerkules, brownout ha. Ready mo, ready. Unya, Santa Cruz, Cebu City, Hongkera Extension. Brownout sad mo sa Miyerkules, alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Huwebes, stansya ni son semana, Huwebes, Kansohong Talisay, Garces Street ug Siyoy Ata Road. Alas 9 hangtod sa alas 5 sa hapon. Huwebes. Unya alas 9 to alas 5 sa hapon sa Dumlog, Talisay City, Ernesto Bascon Street ug Deca Homes Phase 1. Alas 9 sa buntag, alas 5 sa hapon sa Huwebes inyong brownout. Unya Basak, Pagsabungan, Mandawi City, Diadapitas, Abellana Street, 9 to 5 inyong brownout. Inig ka Huwebes. Unya, alas 9 sa buntag, alas 5 sa hapon sa Kalunasan, Cebu City, Judge Reyes Avenue sa Huwebes inyong brownout mga kapuso. October 16 to 17, Thursday to Friday, sunod semana, alas 10 sa buntag or alas 10 sa gabi, alas 10 sa gabi sa Huwebes, nya mahumaan, Biyernes na sa buntag. Ang affected area, paminaw, dagandaghan Huwebes ug Biyernes ni nga brownout. Parian, San Roque, Santo Niño, Cebu City. Ang mga affected nga lugar, Hakusalem, Gulyas, Gomez, Lapu-Lapu, P. Burgos, Hereza, Colon, MJ Cuenco, Mananlili ug Mabini. Huwebes, Biyernes, alas 10 sa gabi, alas 6 sa buntag. Laing brownout sa Huwebes, Biyernes, alas 10 sa gabi, Musiga, alas 6 sa buntag. Ang Calamba, Cebu City, dos may Birama. Huwebes ug Biyernes inyo gabi. October 17, Biyernes, alas 9 sa buntag, alas 5 sa hapon. Lagtang Talisay, Toledo Manipis Road, Toledo Tabunok Road, Cebu Toledo Wharf. Brownout mo, Biyernes, alas 9 sa buntag, alas 5 sa hapon. Laing brownout sa Biyernes, Capitol Site, Cebu City, Villalon Drive, alas 9 sa buntag, alas 5 sa hapon. Laing brownout sa Biyernes, alas 9 sa buntag, alas 4 sa hapon. Pook Talisay sa Birango Street, Bidya Street, des may Corona del Mar. Sabado, sunod semana nga Sabado October 18, brownout Kandulawan Talisay, alas 9 sa buntag, alas 5 sa hapon. Muling Naga ug Taghagimit, Mayana, alas 8 sa buntag, alas 5 sa hapon. Unya last sa Sabado, Konsolasyon Tagbungan, alas 9 sa buntag, alas 5 sa hapon mga kapuso. Ito ang brownout des may Tagbungan Road, Thomas P. Go Road mga kapuso. Koto ang schedule sa brownout na to sa Visayan Electric Company mga igala. Ubay gito. Naot ko nga makaanda mo sa maong mga schedule kay kasagaran upgrade sa transformer, pag-improve sa distribution line mga kapuso. Para na po sa inyohang kaayuhan. Dali pa tamo itong sunahan, palotson sa tani, ang ato ang magka-commercial sa itong takna. Double S News Roundup. Super Radio Report. Super Radio. Dawat ang report mga kapuso, gikan sa ato ang mga kaubanan na. Nahon tari si Super Lloyd mga kaigsuunan. Local and overseas job fairs Kapitolyo idayon na karong sunod semana. Super Lloyd, pasok! Super Radio. Gitugaan ni Julius Choa ang pango sa Provincial Employment Services Office Piso Capitol nga madayon ang Overseas and Local Job Fair karong Oktubre 18 o 19. Alang sa Overseas Job Fair, ang mga aplikante gimaduan nga magdasa lang biodata or resume, unya transcript of records or TOR, diploma, high school diploma,
2x2 picture, colored or black and white, unya employment certificate ka na ug naman, passport, NBI clearance, authenticated nga birth certificate. Samtang sa local job fair nga himuon sa Pitsa 19, adlaw ka ng Domingo, ang mga requisitos sama sa biodata or resume, TOR or diploma, high school diploma, 2x2 picture colored or black and white o employment certificate. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Supanyo DYSS, dapat totoo. Super Radio. Tagang salamat, Super Lloyd Suarez, sa imuhang report. Super Radio. Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, nasa ato ang linya si Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Ana, maayong hapon. Yes sir, may hapon, no kanatong weather update ka ng Lawa. Ang tropical storm Kedan, kinilas nga sigpatan 1,375 kilometers east-northeast extreme northern zone. And kini nagalihok pa north-northwestward sa gikusugod nga 30 kilometers per hour. Expected nga magawa sa to area responsibility kang gabi ugma sa Kadlawon. And another low pressure area, ang atong ginamotor nasa may kasagpambahin sa Calapan City, Oriental Mindoro, kading duha ka sistema, wala siya direct effect diri sa Visayas. Ang southwesterly wind flow or hangin dili sa magandang kasadpan may nagapitar karon sa Visayas ug nakamugna og mga panganarong kalangitan, ano na chance sa makatag-katag nga pag-ulan o punong kilat. And padayon lang atong pag-monitor sa mga rainfall warnings and advisories ang kina-issue diri sa Pag-asa. Usagin ng kadagatan, hinay nga to sa kasarangan ng hangin ng mga pasulabi. Kadagatan, malinaw ng food o nato na sa kasarangan ang kahintang. Diri sa Sugbo, kadagatan, hunas alas 5:53 sa kahaponon and mutaog inigalas 2:03 sa kadlan ugma. Kasi forecast na to para ugma sa Metro Cebu na sa 25 to 31 degrees Celsius. Atong adlaw mo salop alas 5:30 sa kapunon ug sinambalik inig alas 5:33 sa kabuntagon ugma. Matong weather update gikan diri sa Pag-asa ni si Ana Dumdum, mayong gabi daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa Double S News Roundup. Sa di pa matusunan Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik na din sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Sa gabon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Super Radio. Ito maglangan, patigamay sa itong oras, pero arita sa itong magahisgotanan. So, matod pa no, unahon tani si Ombudsman Boying Remulla mga kapuso. Ilabot sa iyahang statement no nga unahon daw niya ang Pharmaly scandal, may labot sa mga overpriced nga COVID-19 supplies mga kapuso. Matod pa ni Remulla, parang nalimutan na ibaon na sa limot, pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga kaso. Kasi alam natin na mabigat ang alingaw-ngaw at maraming nagsasabi na may nangyari ngang masama doon. May naging pagdinig sa Senado ngunit hindi na umaandar. Parag if mo na atong tutuka no, mayaw makuan yun eh. Kanang malawgaw ni ang investigation. Labot flood control na niingon ra ba to Secretary Dizon nga kapin sa 400 out of 8,000 ka mga flood control projects or mga proyektos DPWH mga gala ang nakita nila nga ghost project 400 kabuok nga proyekto. Pila kay na liman ka na 400 anak nila ghost projects tibuok Pilipinas. Unya ang ato ang nasod ilado na. Ha? Ilado na ta nga grabe ang korupsyon dere. Liman ka na, nato istorya sa Norway. Pinay. Nagpailis og kwarta sa airport sa Norway. Sa diyang nangutana ang katong foreign exchange nga staff. Pinay ka ma'am. Pag ingon niya nga, dili lang may pailis ni mo kay grabe ang korupsyon sa inyong nasod. Basin money laundering na. Ingana na ta kailado sa ato ang pagkakorap or ang Pilipinas. Ha?
Mas may siya siguro busing ombudsman tutukan sa tani, ibalik taning pagsalig sa kuan, mga foreign investors. Kaning kung sinaa karon ba? No? No, dapat dili na siya palagpason kay sala gina. Pero unahon sa taning naa sa tong atubangan which is kining flood control projects. Kay kung ato nang unahon ang katong mga naas lo yung murag naa tay gidipinsahan anang dapita. Napangmenso naman Romualdez, Zaldico. Na silang Bryce, dapat nakik mga pangan nga gipangmenson pagpaila lang gyud sa kaso pagpapriso anang mga tawhana. E once nga mabuhatan na, mabalik man na ang pagsalig sa ato mga foreign investor kay maingon mo na sila, okay nindot din Pilipinas kay madak pa na mga kurap. Pero kung di ta natutukan ka na mga tawhana, for sure, maigo ta internationally. Katuuna pa lang to. Naapay lain. Ito, 1.3 trillion pesos damage sa stock market. Mga foreign investors na nato. Ha? Maoy naka... Pertigin na to, oh. 1.7 day. Wealth in stock market. Philippine stock market investors lost 1.7 trillion. Sud sa tulo ka semana tungod sa corruption, tungod aning flood control projects. Muna giingon sa Securities and Exchange Commission. No. Epekto na sa inyohang paghahanggaw. Dili pala na mao. Daghan pa kay nagmuatras nga mga investors. No, BBM ay. Una nga, sa bagong ombudsman, Bossing Remulla, tutuki sa siguro ning naas imong atubangan, be. No, kay, kung mutipas ka ani, nga naa naman nas imong atubangan, kung takilid pa ka, kung imo pag yun ang labyan, pag naa na, murag tinuod gini mo mga pagduda, nga gibutang ka dia for a specific mission. Pag naaradyo kay gitarget nga apelido, or individual, or tao, anang imuhang bag-ong posisyon. Gano'n na, mention naman ang mga pangalan na. Ongoing ang investigation. Na naman na sa itong atubangan na itong tutukan. Ikinahanglan ay masulbad ora-orada. Kay internationally, sikat na kay ang Pilipinas tungod sa korupsyon. Yan ay mga kapuso, sa di pa tamutusunan. Okay mga kapuso, balik na diri sa itong tulaman. Kung nagiti igong oras, suwayan tanig-basa inyong mga komento mga kapuso. Boss Belcard, so good na tuki. Remulla sa nangaging administrasyon, may pag-iyaw sa nang nga na Boss Belcard. Sige lang, kaningo naman si Remulla nga iyahan ng dalon ang flood control project nga kaso ngadto sa Sandigan Bayan, no? Munay ingon ni Remulla atol sa iyahang I think umaniyang statement to. Ombudsman Jesus Crispin Remulla on Thursday said he may file cases with Sandigan Bayan over the flood control scandal. Diba? File gapon sa Charles Speaker ang flood control ongoing ang investigation, wala pa'y mahimong ombudsman, wala pa'y results ang investigation, wala pa'y case nga gi-file. Dili man ang ombudsman mo file, sir. Hindi maka-file man gud sila. Pareha ning giingon ni Crispin Remulla. No? Yan may kuha na rin ombudsman Jesus Crispin Remulla on Thursday. He said he may file cases with the Sandigan Bayan over the flood control scandal mga kapuso. Eugenio Arreglo, President, klaro ka ayon na diversion tactics under instruction sa iyang amo. Ayon tagdili, sir. Kay kinahanglan gini mahatagan bigod bitaog kasulbaran. Ano yung mga kapuso? Kung nakita igong oras, uy, Boss Eugenio tagsip may pagpaminaw diha. Nahon ni Remulla pag-imbestigar ang Farmally. Ang binilyon nga anomalyas flood control project nga dalang bigit sa ilang kaalyado, muni klarong muhog sa kaliman. Pabalik man itong unong Farmally. Taoran ba niya? Ang kanimang kong flood control na mag-wi ICI. Naka-start na ba? Ay, might as well abangan, makahunat. Ano
Yun ay mga kapuso, muna kitigong oras diri sa ato ang tulumanon sa Double S News 1. Sige po, kini inyong ubos na lagad sa kahaginan. Super John Kimbote at ang 24 oras mo sunod na. Ngayong gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso, dapat totoo. Double S News Roundup.